Yan o, may Honda Journey na dito sa mga kasa, Nedises. Siyempre sa Motor Central tayo bumibili ng motorsiklo. At nakakatuwa kasi kapag bumili kayo ng mga ganitong motorsiklo sa Motor Central, Nedises, hindi nyo na pa problemahin kung saan nyo siya papamaintain. Kasi meron silang bagong bukas dito na Motor Central Training Center na kung saan nakafocus sila sa mga after sales. So after ninyo makabili, let's say for example, bibili kayo ng Journey Plus, hindi na kayo problema na mapapanatili ninyong laging bago yung motorsiklo ninyo. Kasi alagang-alaga sa after sales service yung Motor Central. Hindi sila yung tipong pagbili mo ng motorsiklo, bahala ka na. Kahit yung mga PMS or yung periodic maintenance nila ay sagutan ni Motor Central. Nakakatuwa kasi hindi ko na pinagkakatiwala sa iba yung motorsiklo ko. Nabili ko sa kanila yung PCX 160 kasi hindi na ako nagbabakasakali sa ibang mga mechanic shop kasi dito mismo sa kasa kung saan ko siya nabili, which is sa Motor Central, ay meron na sila trusted na mga mekaniko. Papakita ko sa inyo sa loob para makita ninyo kung gaano kagaling yung after sales service nila. So yung makikita nyo, Nedises, meron sila ditong Honda. So sa mga Honda motorcycles, kagaya ng PCX ko, ayan, no? Meron talaga silang training center. Depende kung anong brand ng motorsiklo ninyo. Since multi-brand yung Motor Central, makikita ninyo agad na iba't ibang brand kinikater nila at train talaga yung mga mekaniko nila. So ayan, meron silang mga specific tools talaga na kakailanganin para hindi nabibilog yung mga simpleng tornilyo natin na maintain talaga na maayos or PPMS na maayos yung motor. So meron din sila dito Suzuki. Ayan, Suzuki. Kita natin dyan. Tapos meron din Bajaj, Kawasaki. So ayan, nandito yung mga special tool nila. Kaya yung mga Nedises natin dyan, madali lang kasi sa mga kasa na magbenta ng motorsiklo eh. Pero ang pinaka dapat ninyong titingnan kapag bibili kayo ng motor ay yung after sales services nila. Yan ba yung pag nabentahan kayo, papabayaan na kayo? Or yun yung kapag nabentahan kayo ng motorsiklo, sa kanila yung nakuha, hindi natatapos dun yung serbisyo nila. Kundi, iniengganyo nila kayo na doon din ipaalaga yung motorsiklo ninyo. Syempre, hard-earned money nyo yan eh. Ayaw nyo naman na basta-basta masira lang yung motor, diba? So, you want it na talagang alaga na pangmatagalan. Yung pinaghirapan yung pera ay mapapatagal ninyo yung ginagamit ninyong motorsiklo. That's why, natuwa lang ako at shinare ko sa inyo kasi kaka-open lang nito noong February 15 yung Motor Central Training Center located to along the road ng multipurpose complex dito yan sa Santa Rosa, Laguna. And ayun, kaya mas naging kumpiyansa ako sa Motor Central ko na ipapaalaga completely yung PCX ko na binili ko sa kanila. Galing, di ba? Kompleto sa equipment, certified yung mga mekaniko. So, ewan ko na lang talaga kung hindi pa tayo magtiwala dyan. Lupit, galing talaga ng Motor Central. So, kinakater nila dito, Honda, Yamaha, Suzuki, meron din tayong Bajaj, Kawasaki, Kimco, meron din. So, nakita ko rin, tingnan nyo, meron silang lecture room. So, ibig sabihin talaga nag-undergo sila ng examination para hindi basta may naituro lang. So, they will test it kung talaga natatandaan ba ng mga mekaniko, yung mga napag-aralan nila dito. So, talagang certified sila. May theoretical room din sila. So, nag-undergo talaga sa masusing training yung mga mekaniko. Galing, di ba? Sir, bakit kayo nagtayo na itong training center ng Motor Central? Ano pong pinaka-purpose nito? Una, para makapag-develop kami ng mga mekaniko. Kasi una, marami na pong mga resignation sa amin eh. Maraming bakante. So, hindi po ganun karami yung mga nagme-mekaniko. So, ngayon, nag-develop po kami ng training center para kami na yung magtuturo. Para yung standard, iisa po. Wala na pong magaling sa electrical, wala pong magaling sa mechanical. Lahat po kabisado po nila. Okay. So, kailangan pantay-pantay yung skills nila. So, hindi na yung parang nagtuturuan nga na kung halimbawa, siya po yung magaling sa electrical. So, antayin lang po natin yung mekaniko natin na magaling sa makina. So, eto, mas convenient na sa customers. Hindi na mamimili. Opo. Pag absent yung isang magaling doon. Opo, tama. Kasi meron mga customer na eto lang. Pagka wala siya, hindi na rin. So, eto, kahit sino yung maabutan nila doon, may peace of mind sila na kayang ikita yung kayang gawin yung maganda. And then, sir, gaano kahalaga na mag-undergo sa training yung mga mekaniko bago natin isalang sa mga kasa? Napakahalaga kasi una, hindi po pwedeng 99% lang, hindi po pwedeng 98%, dapat 100% pag ginawa nila yung motor. Bakit? Yung 1 or 2% na yun, maaaring ikadisgrasya po ng customer. Kaya po dapat lagi po tama. So ngayon, mas pinagagaling po natin yung mga mekaniko sa proper training. Meron po tayo sinusunod ng mga standard ng bawat brand ng motor. Tapos, para sa inyo, sir, gaano ba yung duration para masabi nating well-trained ng isang mekaniko? Sir, actually, ang pagme-mekaniko po is an art. It is not only science may art po. So sa amin, by history po, inaabot ng 6 months to 1 year po talaga bago natin masabing marunong na siya. Ngayon, mas mapapabilis po natin siya dahil dito sa training center na to kasi may fundamentals na po tayo. May foundation na po tayo na tinuturo sa mga mekaniko ngayon. Ang kailangan na lang magawa ng mekaniko is experience, actual na pagre-repair ng motor. Kasi doon po mabibuild yung confidence Kasi pag nakagawa po siya ng isa, alam ko na to. Experience na talaga yung maghahasa sa kanila eventually. Galing, no? Akala ko dati yung mga mekaniko parang lang din yung self-taught lang. So maganda meron palang mga training center. Let's say for example, ito kay Motor Central na talagang merong sinusundan na guide
guidelines yung mga mekaniko na hindi yung hula-hula lang. Kasi dati may ganyan kami experience, parang may ganun no? Yung mga tabi-tabi na na-experience ko before. Pero ito, kaya ako personally, yung motor ko, dito ko rin pinagkakatiwala para may peace of mind ako. Tsaka tumaas lalo yung tingin ko sa mga mekaniko kasi mandated pala sa kanila ng perfection, hindi pwedeng chamba, Tama no? po, hindi pwede Yung po. Sabi nga ni sir, kahit mga 2% na miss, pwedeng magkaroon ng accident sa customers. So yun yung nagbibigay ng peace of mind sa atin na customers. Yung mga trainers po natin is duly certified ng Honda, Yamaha, Suzuki at Kawasaki. So, we're confident na sabihin sa mga customers namin, yung mga mekaniko namin, ay ang sinusunod nila yung standards Okay. ng mga brands ng motor na binibenta po rin namin. Especially dumaan sa research and development ng mga motorsiklo. So may kanya-kanyang needs yan per brand. So yun maganda. Tailored specific yung services na ino-offer nila. Depende din sa brand ng motorsiklo. Makakatulong din po kami sa community. Like, meron po kaming programa na Train for Work. Kunwari, ikaw, wala kang trabaho, hindi ka naman marunong magmekaniko. Sige, mag-train for work ka sa amin. Pasasweldohin ka namin, tuturuan ka pa namin maging mekaniko at kami pa mag-e-employ sa'yo. Yung first batch po namin, meron po kaming 17 mechanics. Lahat po sila nakagraduate. Ngayon, magaganda na mga trabaho din sa amin. May incentive pa. Yun ang maganda. Sa loob ng 6 na buwan, naging maayos po silang mekaniko. Hindi na sila kinakabahan magawa kasi alam na nila po yung dapat. Systematic po, procedural po. May side question lang ako, sir. Ano bang requirements na, halimbawa, ako gusto ko maging mekaniko, ano ba yung requirements ko para makapasok ako? At least po, high school graduate, marunong magbasa at sumulat at mag-basic math kasi may mga computation din po yan eh. Lalo na pagdating sa electrical, talagang may measurement pong sinusunod. At least high school graduate. Yun. So, malaking tulong nga kasi hindi naman sobrang demanding ng requirements. So, malaking tulong sa mga mekaniko natin. Yung mga aspiring maging mekaniko na magkaroon na ma-secure nila yung job nila kapag ka nag-undergo sila ng training. Tsaka pagka nakadaan sa training namin, madali na silang pumasa sa mga TESDA, yung National Certification Assessment. Malaki na po yung chance na pumasa sila kasi yung design po ng module namin is fit po para dun sa NC2 na sinasabi sa TESDA. NC2. Certified na talaga. Certified na po. talaga sila. Pero itong pinaka-training nyo, gaano katagal ang duration nito kapag nagtitrain? So pagka zero knowledge po, ang pinakamabilis namin 3 months. 3 months. Opo, talagang hasain namin po sila. Kasi meron kaming basic and advanced and expert. So talagang iba-iba pong level eh. And then meron pa sila parang test. Meron po. Talagang meron po tayong theoretical, yun po yung written exam, oral, yung tatanungin ka directly para sa mga specific questions. Then meron po tayong practical, yung sila po yung gagawa ng motor. Galing po. So mapakalaga nun kasi kumbaga pag tinanong ka ng customer, alam mo rin kung paano i-explain. Opo. So hindi mo lang siya alam kalikutin or ayusin, alam mo din kung paano i-explain para yung customer natin, ano din, yung may peace of mind din, nasagot yung tanong ko, ganun lang pala yun. So knowledgeable din talaga yung mga mechanics. So yun, thank you so much, Thank you, sir. Thank you rin sa pagpunta.